Naaalala niyo pa ba ang mga panahong parang walang kapag-uran ang ating katawan, yung tipong kahit maghapon, magtrabaho o mag-alaga ng apo, kinabukasan ay buo pa rin ang lakas, ngunit habang lumilipas ang mga taon, hindi maiiwasan ang pagbabago, maraming sa atin ang nakakaramdam na ng kakaibang pangingimi, mabilis na pagkapagod o pamamanhid na dati ay hindi naman nararanasan na nakakalungkot isipin na minsan. Tila unti-unti nang bumibigat ang bawat galaw at ang mga simpleng gawain ay nagiging hamon, parang may pumipigil sa atin na gawin ang mga bagay na dating kusa lang nating nagagawa. Ito ba ay senyales na bumabagal na ang ating katawan? Kung minsan ay napapaisip ka, ilang taon pa kaya ang natitira para magawa ang lahat ng gusto mong gawin? Para makasama pa ang iyong pamilya? Para matupad ang mga pangarap na natabunan na ng panahon? Normal ba ito? O mayroong paraan para mas pahabain at mas pagandahin ang ating nalalabing panahon? Hindi kailangang maging nakakatakot ang pagtanda. Sa katunayan, ang mga nararamdaman ninyo ay maaaring mahalagang mensahe mula sa inyong sariling katawan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 7 babalang senyales na tila bumabagal na ang iyong katawan. At ang pinakamahalaga, ano ang ibig sabihin ng mga ito para sa iyong kalusugan at kung ano ang maaari mong gawin. Malalaman mo rito na ang mga senyales na ito ay hindi katapusan, kundi simula ng pagbabago. Huwag kang aalis. Manatili ka hanggang sa dulo dahil mayroon akong ibabahagi na tiyak na magugulat ka at makakatulong upang baguhin ang pananaw mo sa pagtanda. Pag-usapan natin ang unang senyales na madalas nating hindi napapansin o kung napapansin man ay binabaliwala lang natin bilang normal na bahagi ng pagtanda, ang mabilis na pagkapagod at pagbaba ng level ng enerhiya. Dati-rate, isang tabo ng kape lang ay sapat na para magising at lumakas. Ngayon, kahit anong kapehin mo, parang kulang pa rin ang tulog at palaging may pagod sa katawan. Madaling manghina kahit sa simpleng gawain lang tulad ng paglalakad sa palengke, paglilinis ng bahay, o pag-akyat sa hagdan, yung dating nakakaya mong gawin ng walang reklamo, ngayon ay nauuwi sa hingal at paghahanap ng mauupuan. Maraming maaaring dahilan nito. At hindi lang ito basta tanda ng pagtanda. Maaari itong senyales na ang iyong mga adrenal gland na responsable sa pag-release ng hormones na nagbibigay enerhiya ay napapagod na. O di kaya naman, maaaring kulang ka sa mahahalagang nutrients o nagkakaroon ka na ng problema sa iyong thyroid gland na siya ring malaking salik sa ating metabolismo at enerhiya. Ang anemia o kakulangan sa dugo ay karaniwan din sa mga matatanda na nagdudulot ng labis na pagkapagod. Kung napapansin mo na kahit sapat ang iyong tulog at maayos ang iyong kinakain, hirap ka pa ring makakuha ng enerhiya, maaaring panahon na para tingnan ang iyong iron levels o kumonsulta sa doktor para sa thyroid check-up. Ang isang simple ngunit malaking tulong dito ay ang pagdaragdag ng sapat na protina sa iyong dieta. Hindi lang ito para sa mga nagpapalaki ng katawan, ang protina ay mahalaga para sa pagbuo ng muscle, pagpapanatili ng enerhiya at pagpapalakas ng ating immune system. Isama sa iyong almusal ang itlog o sa tanghalian ang isda tulad ng tilapia o bangus at manok. Hindi kailangang magpakadayet, sapat na ang balanse at masustansiyang pagkain. Sunod naman ay ang madalas na pananakit ng kasukasuan at paninigas ng katawan, lalo na tuwing umaga. Dati, gigising ka at malayang nakakagalaw, nakakalikot sa kusina o nakakapunta ka agad sa hardin. Ngayon, pakiramdam mo ay parang robot na kailangan pang i-oil ang mga piyesa para lang gumalaw, yung bawat luhod, pagyuko o kahit pagtayo lang mula sa upuan ay may kasamang kirot sa tuhod, balikat, likod o mga daliri. Ito ang senyales na unti-unti nang nagkakaroon ng wear and tear ang ating mga kasukasuan na maaring dahil sa arthritis o paghina ng mga buto. Hindi ito dapat baliwalain dahil kung masakit ang bawat galaw, mas lalo kang magiging inactive at kapag mas inactive ka, mas lalo pang hihina ang iyong katawan at lalong sasakit ang kasukasuan. Nagiging vicious cycle ito. Ang solusyon dito ay hindi ang pagtigil sa paggalaw, kundi ang tamang uri ng paggalaw, ang paglalakad araw-araw. Kahit pimitin hanggang 30 minuto lang ay nakakatulong ng malaki para mapanatiling malakas ang mga muscles sa paligid ng iyong kasukasuan. Na siyang sumusuporta at nagpapagaan ng pressure sa mga ito, ang mild stretching exercises tuwing umaga ay nakakatulong din para maluwagan ang mga naninigas na kasukasuan. Pwede ring subukan ang mga pagkaing mayaman sa omega-3 fatty acids tulad ng salmon o mackerel. Nakilala sa anti-inflammatory properties nito. Kung hindi naman accessible ang mga isdang ito,
Merong mga supplements na may omega-3. Tandaan, hindi lang ito tungkol sa sakit, kundi sa kalayaan mong makagalaw at makagawa ng mga bagay na gusto mo. Ang paghahanap ng mild exercise na akma sa iyong kakayahan, tulad ng paglangoy kung may access o simpleng pag-unat-unat sa umaga, ay makakatulong ng malaki para panatilihing flexible ang iyong katawan at mas kaunti ang nararamdamang sakit. Huwag hayaang ang sakit sa kasukasuan ang maging hadlang sa iyong paggalaw. Ang ikatlong babalang senyales ay ang hirap sa pagtulog o pagiging restless sa gabi. Dati, pagod ka sa maghapon at paghiga mo, diretso ka na sa tulog. Ngayon, nakahiga ka na, pero pabalik-balik ka pa rin. Iniisip ang kung ano-anong bagay o di kaya'y nagigising ka ng madalas sa gitna ng gabi at hirap ng makatulog muli kung nakakaranas ka ng ganito. Hindi lang ito simpleng insomnia, maaaring senyales ito na ang iyong circadian rhythm, ang internal clock ng iyong katawan na nagdidikta kung kailan ka dapat matulog at magising, ay nawawala sa habang tumatanda. Nababawasan ang melatonin production ng ating katawan. Ang hormone na nagpapaantok sa atin, ito rin ay maaaring dulot ng stress, anxiety o maging ng ilang medications na iniinom mo. Mahalaga ang sapat na tulog hindi lang para maging energized kinabukasan, kundi para magbigay din ng pagkakataon sa ating utak na maglinis at mag-repair ng sarili. Kapag kulang sa tulog, mas prone tayo sa pagkalimot, iritasyon at paghina ng immune system. Ang isang mabisang paraan para matulungan ang iyong sarili ay ang pagtatatag ng isang routine sa pagtulog. Subukang matulog at gumising sa parehong oras araw-araw. Kahit weekend, iwasan ang matitingkad na ilaw mula sa gadgets bago matulog dahil nakakaapekto ito sa melatonin production. Gumawa ng relaxing routine bago matulog tulad ng pagbabasa ng libro, pakikinig sa nakakapagpakalma na musika o pagligo ng mainit na tubig, at kung mahilig ka sa kape o soft drinks, subukang bawasan ang pag-inom nito. Lalo na sa hapon at gabi, ang pagkain ng magaan na snack bago matulog, yan tulad ng saging o isang basong gatas, ay nakakatulong din sa pagpapalitaw ng serotonin, na nagiging melatonin. Ang iyong pagtulog ay hindi luho, kundi isang pangangailangan para sa iyong kalusugan. Huwag mong ipagkait sa iyong sarili ang pahingang kailangan ng iyong katawan at isip. Patuloy tayo sa susunod na senyales na madalas ding nagdudulot ng pangamba sa marami. Ngayon, pag-usapan natin ang ika-4 na babalang senyales, ang pagbabago sa iyong memorya o ang madalas na pagkalimot. Marami sa atin ang nakakaranas nito. Bigla mong hahanapin ang susi na nasa kamay mo lang pala, o di kaya'y nakalimutan mo ang pangalan ng kakilala mo na matagal mo nang hindi nakita. Kung minsan, naiisip mo na, sineli na ba ako? Hindi kailangang magpanik ka agad. Ang ilang pagbabago sa memorya ay natural sa pagtanda, lalo na ang pagiging hirap sa pag-recall ng mga bagong impormasyon o pagkalimot sa mga detalye. Ito ay dahil bumabagal ang proseso ng ating utak sa pag-access ng impormasyon, at nababawasan din ang bilang ng mga connections sa pagitan ng brain cells. Ngunit, mahalaga pa rin na bantayan ito kung napapansin mo na ang iyong pagkalimot ay nakakaapekto na sa iyong pang-araw-araw na buhay, tulad ng pagkalimot sa mahalagang appointment o pagkaligaw sa mga pamilyar na lugar o hirap sa pagsunod sa mga instructions. Kailangan itong seryosohin. Maaaring ito ay senyales ng mild cognitive impairment o sa mas malala, dementia. Ang pinakamabisang panlaban dito ay ang pagpapanatili ng aktibong isip tulad ng muscles. Kailangan din ng ehersisyo ng ating utak. Subukan ang mga brain games tulad ng crossword puzzles, sudoku, o pag-aaral ng bagong kasanayan tulad ng pagtugtog ng instrumento o paggawa ng bagong hobby. Ang pagbabasa ng libro, pag-aaral ng bagong wika o pakikipag-ugnayan sa ibang tao ay nakakatulong din para panatilihing matalas ang isip. Mahalaga rin ang nutrisyon para sa utak. Ang mga pagkaing mayaman sa antioxidants tulad ng prutas at gulay at omega-3 fatty acids na matatagpuan sa isda ay nakakatulong sa pagprotekta sa brain cells. Huwag mo rin kalimutan ang pag-inom ng sapat na tubig dahil ang dehydration ay nakakaapekto rin sa brain function. Ang pagiging aktibo sa pag-iisip at pagkain ng mga pagkaing mabuti para sa utak ay hindi lamang para sa mas mahusay na memorya, kundi para rin sa isang mas matalas at mas maligayang isip habang tayo ay tumatanda.
Ang ikalima naman ay ang pagbagal ng metabolismo at ang pagdami ng timbang. Lalo na sa bandang tiyan, marami sa ating mga Pinoy ang mahilig kumain at habang tumatanda tayo, tila mas madaling dumami ang timbang kahit na pakiramdam natin ay wala naman tayong binago sa ating kinakain. Yung dati mong kumakain ka ng kanin 3 beses sa isang araw pero hindi ka tumataba. Ngayon, kahit konting kanin lang parang nadagdagan na kaagad ang iyong timbang, ito ay dahil habang tumatanda, bumabagal ang ating metabolismo. Ang proseso ng katawan natin sa pagpapalit ng pagkain sa enerhiya, nababawasan din ang ating muscle mass na siyang sumusunog ng pinakamaraming calories. At nadadagdagan naman ang fat cells, ang sobrang taba, lalo na sa bandang tiyan, ay hindi lang aesthetic na problema, ito ay risk factor para sa maraming sakit tulad ng diabetes, sakit sa puso, at mataas na kolesterol. Ang pinakamahalagang gawin ay hindi ang mag-diet ng sobra-sobra na nakakasama sa katawan, kundi ang maging mas conscious sa iyong kinakain at magdagdag ng moderate physical activity. Bawasan ang pagkaing matatamis, maaalat at mga processed foods. Palitan ang puting kanin ng brown rice o kumain ng mas maraming gulay at protina. Ang paglalakad araw-araw o paggawa ng light exercises tulad ng chair exercises kung hirap kang tumayo ng matagal ay makakatulong upang mapanatili ang iyong metabolismo at maiwasan ang sobrang pagtaba. Tandaan, hindi ito tungkol sa pagiging payat, kundi sa pagiging malusog at maiwasan ang mga sakit na kaakibat ng sobrang timbang. Ika-6 na babalang senyales na dapat nating bantayan ay ang pagbagal ng reflexes at pagkakaroon ng problema sa balanse. Napansin mo ba na mas madali ka nang matumba o di kaya'y mas hirap ka nang makaalpas kung may bigla ang gumulat sa iyo yung dating kay bilis mo kung kumilos? Ngayon ay tila may pag-aatubili na sa bawat hakbang, ito ay senyales na ang iyong nervous system at ang mga bahagi ng utak na responsable sa koordinasyon at balanse ay bumabagal na. Nagiging mas mabagal din ang pagproseso ng impormasyon ng iyong utak mula sa iyong mga mata, tainga, at mga receptors sa iyong balat at muscles na nagsasabi kung nasaan ang iyong katawan sa espasyo. Ang pagkakaroon ng mahinang balanse ay nagiging dahilan ng madalas na pagkahulog na maaaring magresulta sa serious injuries tulad ng hip fractures. Ang balanse ay isang kasanayan na pwedeng i-train, hindi mo kailangang maging dancer o gymnast. Ang simpleng pagtayo sa isang paa habang nakahawak sa pader o paglakad sa tuwid na linya ay nakakatulong sa pagpapabuti ng iyong balanse. Ang Tai Chi, isang Chinese martial art na may mabagal at kontroladong galaw, ay napakabisa para sa balanse at flexibility. Kung walang accessible na klase ng Tai Chi, subukang maglakad ng dahan-dahan at conscious sa bawat hakbang, mag-ingat sa mga madulas na sahig o sa mga hadlang sa iyong bahay na pwedeng pagmulan ng aksidente. Ang pagsuot ng komportabling sapatos na may magandang grip ay nakakatulong din. Ang pagpapabuti ng iyong balanse ay hindi lang para maiwasan ang pagkahulog, kundi para rin sa iyong kumpiyansa at kalayaan na makagalaw ng walang takot. At ang huling babalang senyales na tatalakayin natin ay ang pagbabago sa panunaw o digestion. Dati, kahit ano ang kainin mo, walang problema. Ngayon, pakiramdam mo ay bloated ka lagi, constipated o di kaya'y mas madalas kang magkaroon ng heartburn o indigestion. Ito ay senyales na ang iyong digestive system ay bumabagal na. Bumaba ang production ng digestive enzymes. Bumabagal ang paggalaw ng pagkain sa iyong bituka. At nagkakaroon din ng pagbabago sa balanse ng good bacteria sa iyong tiyan. Ang isang malusog na digestive system ay napakahalaga hindi lang para sa tamang pag-absorb ng nutrients, kundi para rin sa ating immune system at overall well-being. Kung madalas kang nakakaranas ng digestive issues, posibleng kulang ka sa fiber o kulang ka sa tubig. Ang solusyon dito ay ang pagdaragdag ng high-fiber foods sa iyong dieta tulad ng prutas, gulay, whole grains at beans. Siguraduhin ding umiinom ka ng sapat na tubig sa buong maghapon. Ang fermented foods tulad ng yogurt o kimchi ay nakakatulong din para mapanumbalik ang balanse ng good bacteria sa iyong bituka. Kung malala ang iyong problema sa panunaw, huwag kang mag-atubiling kumonsulta sa doktor dahil maaaring may mas malalim na dahilan ito. Tandaan, ang ating tiyan ay ang ating second brain at ang kalusugan nito ay direktang nakakaapekto sa ating kalooban at kabuuang kalusugan.
Ngayong natalakay na natin ang 7 babalang senyalis na maaaring bumabagal na ang iyong katawan. Naaalala mo pa ba ang mabilis na pagkapagod, pananakit ng kasukasuan, hirap sa pagtulog, pagkalimot, pagtaba, paghina ng balanse, at problema sa panunaw? Ang mga ito ay hindi dapat baliwalain, ngunit hindi rin dapat maging sanhi ng labis na pag-aalala sa halip. Tingnan natin ang mga ito bilang mga tawag mula sa ating sariling katawan na humihingi ng atensyon at pagbabago. Huwag mong isipin na ang pagtanda ay nangangahulugan ng pagkawala ng iyong kalidad ng buhay. Sa katunayan, ang bawat senyalis na ito ay isang pagkakataon upang gumawa ng maliliit na pagbabago na magdudulot ng malaking ginhawa at pagpapabuti sa iyong kalusugan. Ang sikreto, ang sorpresa na ipinangako ko sa iyo, ay ito hindi tungkol sa kung gaano karaming taon pa ang natitira sa iyo, kundi kung paano mo babaguhin ang kalidad ng mga taong iyon. Ang mga babalang senyalis na ito ay hindi sentensya ng kamatayan. Ang mga ito ay gabay. Ito ay nagsasabi sa iyo na may magagawa ka pa para mas maging masigla at malusog. Maraming sa atin ang nag-iisip na kapag umabot na sa edad 60 pataas, wala nang magagawa, na ang sakit at kahinaan ay natural na kaakibat ng pagtanda. Ngunit hindi ito totoo, hindi mo kailangang tanggapin ang paghina. Ang tunay na sorpresa ay nasa iyong mga kamay, ang kapangyarihan para baguhin ang takbo ng iyong kalusugan. Ang bawat maliit na pagbabago sa iyong pamumuhay, ang pagpili ng mas masustansyang pagkain, ang pagdaragdag ng konting galaw sa iyong araw, ang pag-aaral ng bagong bagay o ang paghahanap ng paraan para makatulog ng mas mahimbing ay malalaking hakbang tungo sa mas mahabang buhay na may kalidad. Hindi mo kailangang maging atleta o magkaroon ng perpektong dieta. Ang pinakamahalaga ay ang simulan ang mga pagbabago na ito. Kahit maliliit lang sa simula, isipin mo, kung magsisimula ka ngayon sa simpleng paglalakad ng 15 minuto araw-araw o pagpapalit ng isang serving ng kanin sa gulay o pag-inom ng mas maraming tubig, ano kaya ang magiging pakiramdam mo sa loob ng 3 o 6 na buwan? Ang mga pagbabagong ito ay may kakayahang bumalik-balik sa ating mga buhay na tila tayo ay nababata muli. Ang pagkapagod ay maaaring mabawasan. Ang sakit sa kasukasuan ay maaaring gumaan. Ang tulog ay maaaring bumuti. Ang isip ay maaaring maging mas matalas. Ang timbang ay maaaring bumaba. Ang balanse ay maaaring bumalik. At ang panunaw ay maaaring bumuti. Hindi lang ito tungkol sa iyong sarili, kundi para rin sa iyong pamilya at sa mga mahal mo sa buhay. Mas matagal mo silang makakasama, mas marami kang magagawa na kasama sila, at mas magiging isang inspirasyon ka para sa kanila. Kung nakatulong ang video na ito sa iyo, nais kong marinig ang iyong mga saloobin at karanasan. Ibahagi mo sa comment section sa ibaba kung alin sa mga senyalis na ito ang iyong nararanasan at kung ano ang mga plano mong gawin para mapabuti ang iyong kalusugan. Ang iyong kwento ay maaaring maging inspirasyon para sa iba. At kung nakita mong kapaki-pakinabang ang impormasyong ibinahagi ko, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang kapaki-pakinabang na impormasyon tungkol sa kalusugan at pamumuhay para sa ating mga nakatatanda. Tandaan, hindi ang edad ang nagtatakda ng iyong kakayahan, kundi ang iyong pag-iisip at ang iyong mga kilos. Kaya't mamuhay ng may kalidad sa bawat edad,